Kumakain na kami ng aming hapunan nang kumatok si Dindo sa bahay upang magpaalam. Aalis na po ako. Sige Jomar, papasok na ako. Ang paalam ni Dindo habang nakatayo sa tapat ng bukas na pinto. Magkakilala na pala kayo ng anak ko. Ang nasabi naman ni Papang. Opo, nagkakwentuhan na rin po kami kanina. Ang nasabi naman ni Dindo. Halika muna iho, marami naman itong nailuto ko. Samahan mo na rin kami sa pagkain. Ang alok naman ni Mamang kay Dindo. Hindi na po, doon na lang po ako sa restaurant na pinapasukan ko kakain. Ang pagtanggi naman ni Dindo. Halika na, kain ka muna bago ka umalis. Ang alok ko din kay Dindo. Oo nga naman, sige na, huwag ka nang mahiya. Ang pagsigunda naman ni Papang. Sa wakas at napapayag din namin si Dindo na samahan kami sa pagkain. Tumabi siya sa akin sa hapagkainan. Ang bango-bango ni Dindo. Lutang na lutang ang kagandahan ng kanyang katawan sa hapit na t-shirt na suot niya. Hindi man artistahin ang kagwapuhan ni Dindo ay meron itong kakaibang apil. Na siya namang napakalakas ng dating sa mga katulad ko. Halos gusto ko na siyang yapusin sa harap ng aking mga magulang. O kailan ka pa babalik ng school? Mukhang nakaipon ka na rin sa pagiging waiter mo. Ang naitanong ni Mamang kay Dindo. Talaga palang hindi alam nila Mamang ang tunay na harap buhay ni Dindo. Hindi ko pa ho kayang pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho. Kapag tama na po ang ipon ko at maluwag na sa trabaho, susubukan ko rin pong makabalik sa school. Ang naisagot naman ni Dindo. Basta wag mo lang kalilimutan na makapagtapos ng pag-aaral. Tinan mo ang mga anak ko. Wala na kaming problema sa kanila. Kahit papano, naigapang namin ang pag-aaral nila. Ang nabanggit naman ni Papang. Salamat po sa pangaral. Hayaan niyo po. Basta okay na po ang lahat. Mag-aaral ako muli. Ang nasabi naman ni Dindo. Huwag niyo namang i-pressure ng ganyan si Dindo. Naalala ko tuloy kung paano niyo kami pinalaki ng aking mga kapatid. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit kayo ganoon nung nag-aaral pa lamang kami. Ang nasabi ko naman. Maswerte ka nga at may magulang ka nagpaparal sa'yo. Ang nasabi lamang ni Dindo. Simula nang tumira kami dito, para na rin namin mga magulang iyong mga magulang. Ang duktong pa ni Dindo. Wala yun iho. Mabait naman kayong dalawa ni Bernard. Kaya para na rin namin kayong mga anak. Ang nasabi naman ni Mamang. Nang matapos kaming kumain ay nagpaalam na rin si Dindo. Interesado sana akong samahan si Dindo sa pinapasukan niyang bar. Kaya lamang ay hindi ko alam ang aking gagawing dahilan sa aking mga magulang. Baka hindi rin nila ako payagang umalis dahil sa tagal na rin naming hindi pagkikita. Nabanggit din ni Papang na dadaan ang aking isa pang kapatid upang makita ako. Kaya sigurado ako na hindi ako papayagan. Ganoon na nga ang nangyari. Magdamagang kwentuhan ang naganap sa aming tatlo. Kasama pa ang isang kapatid ko at ang kanyang asawa. Kung hindi pa nakaramdam ng antok sila Papang at Mamang, ay hindi pa matitigil ang aming kwentuhan. Kinabukasan ay muli akong naiwan sa bahay. Pumasok pa rin kasi ang aking mga magulang kahit na nandoroon na ako. Talagang mahal nila ang kanilang mga trabaho
at hindi nila nakuhang maglibman lamang kahit isang araw. Nabagot ako sa loob ng bahay dahil wala naman akong makakausap. Sina Dindo at kasamahan niya ay tiyak na natutulog pa sa mga oras na yon. Kaya naman napilitan akong maglakad-lakad sa labas ng bahay. Buti naman ay may nakita akong dating kababata at siya ang nakausap ko hanggang sa pananghalian. Doon na rin ako sa bahay ng aking kababata pinakain. Pag-uwi ko kinahapunan ay tila tulog pa rin ang mga nangungupahan sa likod ng bahay namin. Pinilit kong makaidlip subalit hindi talaga ako dalawin ng antok. Binuksan ko na lamang ang TV at nanood ng palabas. Maya't maya pa ay dumungaw sa may harapang pintuan ng bahay si Dindo at may kasama siya. Pwede bang makinood? Ang bunga ni Dindo. O Dindo, pasok kayo. Ang halo ko naman. Tol, si Bernard pala. Yung kasamaan ko dyan sa kwarto at kasamaan ko din sa club. Ang pakilala ni Dindo sa kasama niya. Isang mistisong lalaki na may taas na hindi bababa sa 5'8". Ang pinakilalang yun ni Dindo sa akin. Kung ikukumpara ko silang dalawa, ay lamang na lamang si Bernard kay Dindo. Hi Bernard, Jomar palang pangalan ko. Ang pakilala ko naman kay Bernard. Ikaw pala yung naikwento sa akin ni Dindo. Ang maikling nasabi ni Bernard. Medyo namutla ako sa akin narinig. Baka pati kasi yung nangyari sa amin ni Dindo ay naikwento niya na rin. Napansin pa na ni Dindo ang reaksyon ng aking mukha. Huwag kang magalala, tol. Tulad ka rin yan. Malihim din. Hindi niya mababanggit sa mga magulang mo. Ang nasabi naman ni Dindo. Sa nasabing yun ni Dindo ay nagpatunay lamang na tama nga ako. Naikwento na rin ni Dindo ang nangyari sa amin kahapon. Pwede mong makayupo? Ang tanong ni Bernard. Oo, sure. Upo kayo. Gusto niyo ba ng juice? Ang alok ko naman sa kanila. Wag na tol, kakakain lang namin. Magpapabawas lang kami ng kinain namin tapos gagayak na rin kami sa pagpasok. Ang tugon naman ni Dindo. Ang aga nyo naman ata nga aalis. Ang naitanong ko naman. Big night sa club. May konting rehearsals pa kami. Baka gusto mong manood ng show namin. Ang tugon ni Bernard at talok na rin sa akin. Mahirap magpaalam sa mga matatanda eh. Sabik pa sila sa akin na magipagkwentuhan. Ang pagtanggi ko sa alok ni Bernard. Kung bahala, ako ang magpapaalam para sa'yo. Ang nasabi naman ni Dindo. Wag na pare, may hiya akong pumasok sa ganong club eh. Ang nasabi ko naman. Hindi ka naman halata tol. Mukha ka nga rin callboy eh. Basta kaming bahala sa'yo. Ang pagpupumilit ni Dindo. Kinagabihan ay pinagpaalam ako ni Dindo. Mukhang nakakuha na nga ang loob ng aking mga magulang ni Dindo. Hindi sila nagdalawang isip na pumayag na makalabas ako ng gabing yon. Sa pagpasok namin sa loob ng club, ay napagkamalan pa akong aplikante para maging macho dancer o callboy ng kanilang manager. Bago yung kasama nyo, pasadong-pasado siya. Ang biglang nasabi ng bading na manager kina Dindo at Bernard. Mama, kaibigan lang po namin si Jomar. Hindi po siya pumapasok sa club na to. Isinama lang namin para maaliw naman dito sa club natin. Ang nasabi naman ni Dindo. Akala ko bago. Mukhang magiging bestseller siya kung papasok siya dito. Ang nasabi pa ng bading na manager
sabay sa po sa aking harapan. Hindi ko yung kaagad na iwasan. Sabi ko na nga ba may pagmamalaki itong kaibigan nyo. Ang biglang bulalas ng bading na yon. Ayaw mo ba talagang maging callboy dito? Ang tanong na sa akin ng bading na yon. Hindi ho talaga. Naiinip lang ho ako sa bahay kaya sumama ako sa mga kaibigan ko. Ang naging tugon ko na lamang. Ikaw din, sayang ang limpak-limpak na salaping ibabayad sa iyo ng mga magiging customer mo. Ang ulit niya. Hindi po talaga. Ang pagtatanggi ko pa rin. Iniwan din kami ng bading na manager. Hanggang sa dressing room ng mga macho dancer ay pinapasok ako ni Dindo at Bernard.